Let's praise Jesus. Hallelujah. Panginoon, madali mo na napalapit siya. Hallelujah. Magliliwanag muli, dilim mahawi, at sa iyong buhay ang pag-asa'y ingiti. Manahig ka na, manawin ka sa sa kanyang mga kamay, ay huwag kang bibitaw. Magliliwanag muli, dilim mahawi, at sa iyong buhay ang pag-asa'y ingiti. At sa iyong buhay ang pag-asa'y ingiti. At sa iyong buhay ang pag-asa'y ngingiti. Palilado ang datang bulingon sa pagpamati sa pulong sa Diyos. Balot ko pa Tara, Gcash mo. Tara, Gcash mo. gamay mo na. Bebente. Wala tao. Ah, Wala tao, wala tao. maway na. Hindi, ayun yung lasing na. Si, ano si Juan Galino? Nicky? May nalasin na. Sa Alibaga po. By the power of the name El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai, we will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the wrath, you saved the son of Abraham. To the power of your hands, you turned the sea into dry land. Through the darkness of the rains, the Lord of God really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai, age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai, we will praise and lift you high, El Shaddai.
El Shaddai. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, Diyos ng langit at lupa, ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Kayo ang Diyos na sa amin ay nagbigay ng buhay, nagkakaloob ng lahat ng aming pangangailangan. Ang Diyos na nagtakda ng 3 araw na ito para sa mga kabataang narito sa iyong harapan. At alam po namin, kayo ang tumawag sa aming lahat upang kami ay magkaroon ng isang buhay na ganap at kasiyasiya at matanggap namin ang mga pangako mo sa sino mang mananalig, mananampalataya at magtatalaga ng buhay sa inyo. Pagpalain niyo po nawa muli ang bawat sandali sa araw na ito. At nawa, Panginoon, lahat ng kabataan, lahat kami ngayon ay patuloy po na pagpalain. Pagpalain niyo po ang pakikinig namin ng iyong salita. Kayo po ang mag-usap at kami makikinig. I-bless niyo po, Panginoon, ang bawat salitang aming maririnig at inaangkin namin ang tagumpay ng araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, palapakan natin si Lord. God's good. And all the time. Ang sabi sa iyong katabi, pinagpala ka. Pinagpala ka Ng siksik, ng siksik diklik, at umaagaw. Amen? Okay, mga kapatid, pakinggan natin ang salita ni Lord mula sa Ebanghelyo according to St. Luke chapter 2, verse 41 to the following. Luke 41 o chapter 2, verse 41 to the following. Taon-taon, tuwing pesta ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumunta sa Jerusalem. Nang siya'y 12 taon na, dumalo sila sa pesta ayon sa kanilang kaugalian. Sila'y umuwi na pagtatapos ng pesta at si Jesus ay nagpaiwan sa Jerusalem. Ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Maghapon na sila naglalakbay na inaakalang kasama nila ang bata, ngunit napansin nilang wala pala siya. Siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at mga kakilala, ngunit hindi nila natagpuan si Jesus, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon maghanap. Paglipas ng 3 araw, si Jesus ay natagpuan nila sa loob ng templo. Siya ay nakaupong kasama ng mga guro, nagiginig siya at nagtatanong sa kanila. At ang lahat ng nakarinig sa kanya ay hamang-hama sa katalinuhan o sa kanyang katalinuhan. Namangharin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit mo naman ginawa ito sa amin? Lubha kaming nag-alala sa iyo ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot si Jesus, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi po ba ninyo alam na ako'y dapat na mamalagi sa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y sumama sa kanila pauwi ng Nazareth at siya'y naging masunurin sa kanila. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, lumawak ang kanyang karunungan at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ituturi ka namin, Panginoon Jesus. Yan. Palakpakan natin si Lord. Tatlong palakpak. Tatlong padyak. Sigaw ng yes. Yes! Okay, once again, tatlong palakpak, tatlong padyak at yes. 1, 2, 3. Mas malakas yung... Nag-breakfast na ba kayo? Gusto niyo magmerienda? Ayan. Okay, 1, 2, 3. Okay, pwede na kayo maupo. Good morning! God is good and all the time. Naniniwala ba kayong pinili kayo ni Lord? Tinawag tayo ng Panginoon? So, ilang oras na lang at tayo ay matatapos na sa ating youth camp.
Amen? Sino yung mga baguhan? Pakitaas ang kamay. Yung first time. Yan, dami pala nila, ano? Praise God. Palapakan natin yung mga bago. Yung mga dati na nakapag-youth camp. Yan. Okay, so salamat kay Lord at alam ko yung pagdami ngayon ay bunga noong mga nagdati ng youth camp. Amen ba? May mga yaya kayo o may mga na-invite kayo. At sino naman yung nagsasabing hindi siya nagsisisi na nakasama siya sa youth camp? Yan. Nagsisisi ba kayo na napasama kayo dito? Yan. Sino naman nagsasabing masayang-masaya siya at blessed na blessed siya na nakasama siya sa youth camp? Hindi lang dapat sumataas na kundi, dapat ganun. Sino nagsasabing masayang-masaya siya na nakasama sa youth camp? Amen ba? At ako'y naniniwala na something good is going to happen sa ating lahat. Amen? Ayan. So, tumang-tuwa rin yung mga kasama nating mga leaders dito sa ating PMCC dahil madami tayo ngayon. Ano ba yung bilang natin ngayon sa attendance? Nasa 200 plus ba tayo? Maybe, So, salamat kay Lord at nawa next year o sa mga next activity pa natin ay mas lalo pang dumami. Sino gusto pang mag-basketball? Gusto pang mag-basketball. Okay, palapakan natin si Lord, mga kapatid. Okay, so, una sa lahat, salamat sa ating mga leaders na kasama sa council, preachers, sa mga workers na kasama natin, sa mga youth leaders, at higit sa lahat kay Yahweh El Shaddai. At sa inyong lahat, salamat din dahil kung wala kayo, wala kami rito. Amen ba? At kung wala kami, wala kayo. Tama ba? Kaya pakisabi sa iyo katabi, regalo ka ng Diyos sa akin. Amen? Sabi mo, mahalaga ka kahit hindi ka naligo ngayon. Ayan. Amen? Palapakan natin si Lord. Okay, so ang topic natin ngayon ay, pakinggan niyo po, no? Sabihin niyo nga ang salitang good life, long life, eternal life. Yan. Sino gusto ng good life? Long life, eternal life. So, alam niyo kung ano yung mahalaga today? Alam niyo kung anong mahalaga today? Sabi niyo ano? Ano? Ang importante. Yan. So, 3 days na tayo ngayon and 2 nights. Diba? So, what is important today is not what is happening doon sa almost 3 days. From this moment, ang mahalaga ngayon ay ano yung gagawin mo paglabas mo ng gate ng PNHS, Padugi National High School. Amen? Maraming naganap sa loob ng 3 days and 2 nights. So, ang mahalaga ngayon ay paglabas mo mamaya dyan sa gate. What are you going to do? Amen ba? Yun yung mahalaga. Alam ko marami kayong na-experience, marami kayong naranasan, pero lalabas tayo dito, alam ko nag-enjoy yung marami sa inyo. O generally, ay na-enjoy natin. Ano po? Dahil nakamit tayo ng bagong friends o mga kaibigan. Diba? Siguro nakuha nyo na yung kanyang CV number. Facebook account. At hindi pa kayo lumalabas, nagmi-message na kayo. Diba? So, at alam nyo, ang pinaka-importanting friends na kasama nyo paglabas dito, o friend, ay walang iba kundi si Jesus. Siya ang tunay at tapat na kaibigan na magandang kasama nyo paglabas nyo rito. Tama? Pero of course, maganda rin na marami tayong nakilala. Amen? Okay, sabihin ulit natin, good life, long life, eternal life.
what is good life? And what is long life if there is no eternal life? Or what is life if it's not good? Diba? Ano ang buhay kung hindi mabuti? Yung araw-araw malungkot ka, araw-araw magulo sa pamilya. So, ano yung buhay na yun? Di ba parang walang silbi? Tama? So, ano naman yung mahabang buhay kung walang hanggang buhay? Tama? At ano naman yung eternal life if it's not in heaven? Diba? Kasi alam natin, pagkatapos ng buhay natin sa mundong ito, ay mayroong eternal life. At dalawa yung destiny, eternal in hell and heaven. Amen? Kaya, sakop natin yun, no? Yung good life, kaya kayo nag-aaral, kaya kayo nagsisikap, kasi gusto nyo ng magandang kinabukasan. Amen. Magandang future. Sino gusto ng magandang future? Naniniwala ba kayo na si Lord lang ang makapagbibigay niya? Amen. Ano nga ba yung magandang future? Hindi lamang yung may pera ka, natapos mo yung pag-aaral mo, hindi eh. Ang magandang buhay yung everyday may kapayapaan ka. Everyday masaya ka. Kasi tandaan nyo, hindi lahat ng nakapagtapos ay masaya. Marami ngayong depressed pero nakapagtapos. Marami ngayong may pera pero malungkot. Tama? So, ang good life ay yung panatag tayo, may kapayapaan tayo, kahit maraming problema, ay nararamdaman mo yung halaga ng buhay. Amen? So, ang ating pong panahon ngayon ay isang panahon na masyadong nakaka-depress. Amen? Di ba yung shinare kahapon ni Father na may nagsabi sa kanya na, Father, suko na ako. Yung, di ba, narinig niya, suko na ako. Ayoko na. Depressed na ako. Sabi niya, okay lang sana kung 80 years old. Pero bata pa, depressed na. Tignan niyo yung katabi mo, mo ba kang depressed or stressed or happy? Ha? Kanina, tuwing makakasalubong ko kayo, pinagmamasdan ko yung mukha niyo. Pagkukuhanan ka, pagkain, pupunta rito, tapos yung iba pabalik na doon, bit-bit na yung pagkain, nakasimangot pa. Parang malungkot pa. Amen? Meron naman akong nakita, kahit hindi naliligo, masaya naman. Amen? So kaya, napakahalaga noong ating experience ngayong araw na ito. Amen? So ngayon, aalamin natin paano tayo magkakaroon ng good life, long life, eternal life. Gusto niyo malaman? Pakisabi sa iyong katabi, handa ka na ba? Handa ka na ba? Okay, sinong handa na? Din. 3 palakpak, 3 padyak, at? Yes! Mas malakas. 1, 2, 3. Yan ang yes kay El Shaddai. Amen? Palapakan natin si Lord. So number 1, to have a good life, long life, and eternal life is use your gadgets wisely. Use your gadgets wisely. Pakinggan nyo itong isang video kasi hindi na bukas yung video, audio na lang. Wala ba? Ayan, okay. So, maybe yung iba sa inyo na masyadong active sa social media, narinig na ito or napanood na. Kaya lang, dinownload namin, hindi lumabas, mukhang ayaw magpakita sa inyo. Amen. Pero pakinggan natin yung kanyang audio. Sabihin mo sa iyo, pakitaas nga ang kamay na may mga cellphone na walang load. Luludan ko. Sigurado kayo, wala kayong load? Sino gustong ludan ko?
Magkano? Ha? May bayad. Luludan ko pero may bayad ka. Amen ba? Okay. So, kinakailangan daw po gamitin natin yung ating mga gadget. Bakit? Merong akong na-research na 6 na hindi magandang epekto ng gadget sa atin. Number 1, pakinggan niyo, sabi dito, gadget's effect on sleep. Naaapektuhan nito ang inyong pagtulog. Sino dito ang inaabot ng 1 o'clock dahil sa cellphone? Diba? So paano kayo hahaba ang buhay kung inuubos nyo yung inyong oras at pinahihirapan ninyo yung inyong sarili? Yung energy na dapat pang mag-prolong, ginagamit mo na ngayon, so hindi na yun mag-i-expand. Tama? Parang cellphone din, pala yan, kasi yung ating cellphone, merong lifespan. Kapag pag overuse, hindi siya tatagal. Nakuha nyo? Kaya ngayon, paiksi ng paiksi ang buhay ng mga tao, kulang na sa pahinga. Tingnan niyo yung katabi nyo. Kulang ba sa pahinga o sobra sa pahinga? Ha? Minsan ang bata-bata pa, mukhang matanda na. Tama? Kaya pag tinanong mo ilang taon ka na, 50, pero mukhang 25 pa. Amen? Kasi masyadong stress. At kapag kulang tayo sa tulog, isa yan sa cause ng stress. Tama? Ha? Kaya, kung gusto natin na magkaroon tayo ng good life, kinakailangan maging matalino sa paggamit ng gadgets. Okay, again, what are you going to do paglabas nyo dito? Ang dami niyong naranasan, pero yung gagawin mo paglabas nyo dito, yun ay mahalaga. Amen? Number 2, gadget effects on eyesight. Amen? Totoo yan, yung sinasabi nating radiation. Tama? So pag masyado tayong nakatutok sa gadget, hindi mo namamalayan, unti-unti nang nasisira ang iyong mata. Bulag ka na. Kala ka. Amen? Kaya minsan sa sobrang gamit, mukhang adik ka. Ate ka na. Amen ba? Yung mata mo is hindi mo maintindihan. Totoo yun. Tama? Sino yung umaamin doon na naaapektuhan yung kanyang eyesight because of gadgets? Yung umaamin, mababago yan. Magbabago. Amen ba? Amen. So number 3, gadgets effect on heart and health. Nakakaapekto sa kalusugan ang sobrang paggamit ng gadgets. Bakit? Minsan kailangan mo nang kumain dahil sa... Diba? Yung iba siguro sa inyo may ulcer na. Wala pa naman. Huwag nyo nang hintayin. Amen? Amen. Ha? Kailangan mo nang kumain dahil sobrang addict ka, lalo na yung mga na-a-addict sa mga games. Tama? Ayaw mo nang kumain dahil inuubos na yung oras mo sa kalalaro. At bukod doon, kumakain ka, hawak mo ang cellphone, hindi mo masyadong manamnam yung kinakain mo. Tama? Kaya dapat pag time of pagkain, iwan mo muna yung cellphone. Focus ka muna sa pagkain para ma-absorb mo ng ayos yung iyong kinakain. At alam niyo po, maraming may sakit ngayon. Minsan, habang
yung sobrang paggamit. Hindi masama ang gadget. Ang pinag-uusapan natin dito ay sobra na paggamit. Yung tawag po dyan ay addiction. Kaya ang pagiging addict hindi lang sa drugs. Yung tayo ay naaalipin ng gadgets. So, hindi natin alam, addict na tayo. Sabihin mo sa iyong katabi, addict ka ba? Ate ka ba? Anong sagot? O, yung kumaamin na addict siya, palalayain ni Lord sa addiction. Amen? Palapakan natin si Lord. Number 4, gadgets effect on behavior and mental change. Ang sobrang paggamit daw po ng gadgets ay nakakaapekto sa ating pag-uugali at sa ating kaisipan. Amen? Makikita niyo po si Lord addicted. Sabi niya saan? Nung natagpuan ni Mama Mary si Jesus, saan siya nandun? Nasaan si Jesus? Nasa templo. Di ba? Maghapon silang naglakbay. After nung tawag ko doon yung yearly nila na pagpunta sa Jerusalem, pagkatapos ng event, umuwi sila at hindi nila alam, hindi nila kasama si Jesus. Tama? Pero, nung hinanap nila, saan nila natagpuan si Jesus? Sa templo. At sabi ni Mama Mary kay Jesus, sabi niya, Anak, bakit mo naman ito ginawa sa amin? Balisang-balisa kami ng iyong tatay, ng iyong ama sa paghahanap sa iyo. Pero anong sagot ni Lord? Sabi niya, bakit kayo nag-aalala? Hindi niyo ba alam na dapat ako ay nasa tahanan ng aking ama? Amen ba? Sabihin niya nga, hindi niyo ba alam Hindi niyo ba alam na ako'y dapat na ako'y dapat nasa tahanan sa tahanan ng aking ama? ng aking ama? Ngayon, ang kabataan pag hinanap mo, nasaan? Sa? Kuya Lord. Hindi niyo ba alam dapat ako'y nasa computer shop? Amen? Hindi nasa templo. Amen? O saan gaganda ang buhay natin? Sa pagpunta sa templo o pagpunta sa computer shop? Punta sa Korean. Sabihin mo, alam mo na, Sa aking Korean. paglabas mo sa gate, mamaya, Mamaya. alam mo na kung saan ka lagi maglalagi. Tama? If you want to have a good life, yes, pag ibinabad mo ang iyong sarili sa gawain, sa pagsamba, sa pagpupuri kay Lord, I tell you, titiyakin ko sa inyo, gaganda, aayos ang inyong kinabukasan. Palapakan natin si Lord. Ayan, na malakas. Gandang palakpak. Gandang padyak. Yes, yes. Once more. 1, 2, 3. Yes, yes, yes. Palapakan natin si Lord. Gadgets effect on behavior and mental change. Marami ngayon, hindi naman lahat, wala nang respeto sa kanilang magulang, epekto ng kagagamit ng cellphone or gadgets. May ipinagagawa sa halip na gawin, hindi ginagawa. Kasi addict na nga. Anak, maglinis ka. Mamaya na. Anak, magluto ka. Anong sagot? Sandali. Yung sandali yon, wala nang nagawa. Amen? So, paano tayo magkakaroon ng good future? Kung yung mga oras na dapat natin ginagamit sa magagandang bagay ay nauubos lang sa walang kwentang bagay. Amen? Pakitaas mo ulit ang gusto magkaroon ng magandang buhay.
Sabihin natin, Lord, nais ko po ng magandang, ano? Buhay. Amen? Nalapakan natin si Lord. So, marami ngayon na hindi maganda ang relasyon nila sa kanyang kapatid, sa kanyang magulang, epekto ng sobrang paggamit ng gadgets. Amen? Ang hirap ng disiplinahin. Kaya naniniwala ko lahat ng naririto ngayon, something good is going to happen in your lives and in your family. Amen? Palapakan natin si Lord. Number 5, epekto ng sobrang paggamit ng gadgets ay gadgets effect on learning things. Learning things. Minsan yung mga hindi mo dapat matutunan dyan, alam mo na ngayon. Hello? Ulitin ko, yung mga bagay na hindi mo dapat matutunan, na magdadala sa iyo dapat sa magandang buhay, alam mo na ngayon at hindi ka na dinadala sa magandang direksyon. Amen? Sa paggamit natin ng gadgets, good and evil are exist. Tama? Sabay dyan na lumalabas ang good and evil. Kaya pag hindi natin nagamit ng ayos yan, hindi mo alam, andun ka na sa evil. So ang tanong, pag naandun ka sa evil way, ng paggamit ng gadgets, sa palagay mo, dadalhin ka sa good future? Simple lang ang sagot. Sabi niyo nga, hindi. Amen ba? Yan. Kaya po, it is awareness, ating lahat, again, hindi masama ang gadgets, ang cellphones, pero dapat alam natin kung paano gamitin. Ano paborito niyong basahin? Text sa Bible o text sa cellphone? Ha? Saan niyo gustong magbabad? Sa chat o sa church? Ha? Ulitin ko. Saan niyo gusto magbabad? Sa chat o sa church? Sino gusto magbabad sa church? Katulad ni Lord, di ba? Natagpuan siya, 12 years old pa lang siya dito. Pero gusto niya lagi sa templo, sa tahanan ni Yahweh El Shaddai. Amen? Palapakan natin si Lord, mga kapatid. Sa next, gadgets, effects on social life. Kaya alam niyo, tuwang-tuwa ako kahapon nung nakita ko kayong putikan. Amen, balot na balot ng putik, halos yung mga katawan nyo. At alam ko, hindi nyo yan na-i-experience yung iba sa inyo, maliban na lang yung nagsasaka. Sino dito yung mga nagsasaka pa? Ayun. Pero halos lahat kayo, mayayaman ang tingin ko Takot na kayo sa putik, takot na kayo sa dumi. Pero kahapon, tuwang-tuwa ako nung balot na balot kayo ng mga putik. At kahit balot na balot kayo ng putik, masayang-masaya kayo. Sino yung masaya kahapon na nagpagulong kayo sa putikan? Diba? Usually, ipatitigil ko sana at hindi ko na ipatutuloy yung workshop na yon. Amen? Kasi nga umulan pa, iniisip din namin yung inyong kalusugan. Pero nung nakita namin kayong masaya, sabi ko walang magkakasakit dyan. Amen? Yung lahat ng naputikan kahapon, uuwi yung magaling, malakas, pinagpala, at magkakaroon ng good future. Amen? Sabihin mo, bakit? Alam niyo ang reminder kahapon doon sa inyong ginawa? Sinasabi noong putik sa inyo, sa akin ka galing, sa akin ka babalik. Amen ba? So meaning to say, wala tayong pwedeng ipagmayabang.
Dahil tayo ay mga putik lang. Amuyin mo yung katabi mo, di ba amoy putik? Amen? Lalo na pag pinagpawisan yan. Amen? Tapos, ganon ninyo, maya-maya makakagawa na kayo ng putik. Tama o tama? Amen? O, hilit-hulitin mo lang ng ganon yan, maya-maya makakagawa ka na ng putik. Pag inamoy mo, amoy burak. Amen? Tapos pag tinikman mo, amoy dagat, maalat. Amen ba? Kasi doon tayo galing. Amen? Palapakan natin si Lord. So, ang gadget daw ay nakaka-apekto sa atin sa social life. Yung sobrang paggamit. Bakit? Kasi kulang na tayo sa banding. Diba? O, sino masarap ka banding? Cellphone o yung mga katabi nyo? Diba? Alam nyo, yan din yung aking observation. Pag ako'y nasusobrahan, na nakatutok sa sa cellphone, kahit nanonood lang, mas napipil ko yung anxiety, yung depression kapag sumubra na. Pero yung maghapon na nag-enjoy kayo, nakasama niyo, tapos may physical bonding, di ba? Yung mga games. Bukod sa napalalim yung inyong relasyon bilang magkakaibigan at bilang mga anak ni Lord, nakatulong pa sa inyong kalusugan. Amen ba? Yung iba sa inyo ayaw ng pawisan eh. Katulad na ni ate, no? Hindi na pamaypay ang dala, electric pan. Bakit? Ayaw pawisan. Alam niyo ba anong maganda sa katawan? Pinapawisan o hindi? Kaya kung lumalabas yung pawis, hayaan nyo. Kasi pag hindi yan lumabas, sakit yan. Amen? Kailan kayo mas nagiging malakas? Nakaupo, lumalakad at tumatakbo. Diba? Kaya na-energize kayo kahapon doon sa mga games. Amen? Kasi pag gadget ang hawak natin, isip lang yun, gumagana, kamay lang. Pero kahapon, yung inyong bonding, yung mga activity, ay talagang iba yung saya na dala. Tama ba? Okay, sabihin mo mula ngayon, huwag ka na masyado sa cellphone. Tapos kinakailangan magkaroon tayo ng connection sa ating pag-uwi ninyo. Ano po? Siguro meron dito, everyday nakakulong lang sa bahay, cellphone ng cellphone. Tama? Kaya yung sinabi ko sa inyo kanina, inuutusan ni nanay, hindi na mautusan, dahil sa si cellphone. Hindi pa ba okay? Wala pa. Okay, palapakan natin si Lord. So number 1, to have a good life, ano kailangan? Use your gadgets or cellphones wisely. Hindi masama pero wag niyong susobrahan kasi kakainin yun yung oras at magagamit kadalasan sa walang kwentang bagay. And take note, bawat oras na lumipas ay hindi nyo na pwedeng ibalik. Amen? Kaya kung kayo ay may mga lupa doon sa inyong paligid ng bahay, tabi nyo muna yung cellphone, magtanim-tanim. Amen? Kung medyo malawak lang, tanim ng kamote para may gulay. Makakain nyo ba yung cellphone? Kung may pantanim ng talong, tanim ng talong, tanim ng okra, para nakakatipid. Tama? Minsan hirap na si nanay sa pag-provide ng pangangailangan natin, pero paano tayo nagko-contribute sa pangangailangan ng pamilya? Hello? Bakit ko yan sinasabi? Kasi nung ako'y bata na katulad ninyo, ngayon mukhang bata lang ako. Amen? Ako po ay sanay sa
bukid. No? Trabaho ko yung palayan, ng traktor, araro ng yung kalabaw. Amen? Halos lahat ng trabaho sa bukid, sa bundok, nung nasa bundok kami, nagtatanim kami ng kamote, mais, saging. At yun yung dapat nagiging productive tayo bilang mga kabataan ni Yahweh El Shaddai. Amen? So, ang words doon sa sinabi natin, sa ginawa ni Lord, sabi doon, nung sumama si Jesus pa uwi sa bahay nila, ano sabi doon? Lumaki si Jesus, umunlad ang karunungan, siya ay naging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Ulitin nyo nga, naging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao. Amen? Isang hindi ko malilimutan noong ako'y bata pa. Habang nagwawalis ako dun sa aming harapan, kasi yung aming, tawag din yung aming backyard, ay may mga puno ng mangga. No? So may isang marites na pumunta sa aming bahay, bahay namin. Nag-uusap sila ng nanay ko. Sabi noong kapitbahay namin, sabi niya, buti ko yung mga anak mo. Kahit mga lalaki, kasi kami 6 na lalaki, 2 babae. Ako yung pang-7. So, second to the last. So habang nag-uusap sila, sabi niya, buti pa sila. Kahit hindi mo utusan, gumagawa. Ang sisipag nila. Nang narinig ko yun, lalo kong sinipagan. Amen? Pakisabi sa inyong katabi, masipag ka rin, di ba? Masipag? Mag-cellphone. Amen? Palapakan natin si Lord. Ayan. Kaya dapat mabago yung sipag natin. Amen? Di ba ang sarap marinig yun? Ano mo, ang bait ng anak mo. Amen? Kahit hindi mo utusan, gumagawa. Amen? Palapakan natin si Lord. Okay na ba? Siyempre nyo, maayos na yon kasi para makapanood tayo ng video. Ano yung number 1? To have a good life, number 1 is use your gadgets wisely. Amen? Gagawin nyo ba yon? Pag ginawa nyo yan, I tell you, kayo ay dadalhin ni Lord sa right direction at sa matagumpay na kinabukasan. Number 2, choose your company wisely. Choose your company wisely. Hindi masamang makipagkaibigan, hindi masamang makipagkabarkada, pero dapat piliin nyo kung sino yung inyong sinasamahan. Amen? Pakisabi nga sa inyo, tabi, ang sarap mong kasama. Gustong ko kitang kasama. Kasi lagi mo akong nililibre. Amen ba? Ayan. So, kinakailangan, paglabas nyo dito, mamaya sa gate, alam mo na kung sino yung sasamahan mo. Amen? Sabi dito, mga kapatid, if you want to walk faster, walk alone. Kung gusto mo daw lumakad ng mabilis, dapat isa ka lang. If you want to walk farther, walk together. Kung gusto mong malayo ang parating mo, dapat may kasama ka. Kasi baka manghina ka, at least may tutulong sa iyo para makarating ka sa destiny. Tama? But if you want to reach your goal, walk with the right person. Amen? Pakisabi nga sa iyong katabi, hindi ka nagkamali ng kaibigan mo. At ako yon. Dadalhin kita saan? Sa aking palasyo. Dadalhin kita sa
nasyon. Ano ba? Amen? Okay, so palapakan natin si Lord. Again, if you want to walk faster, walk. If you want to walk farther, walk. If you want to reach your goal, amen. Huwag kang sasama dun sa dadalhin ka sa kapahamakan. Sumama ka dun sa mga taong dadalhin ka sa maganda mong patutunguhan. Amen. Sabi po ng isang speaker na narinig ko, tell me who your friends are, and I tell you, your future. Tell me who your friends are, and I tell you, your future. Kung sino yung kasama mo, yan ang future mo. Hello? Sabihin mo nga, you are my future. Anong future yung iniisip nyo? Ibig sabihin, kung mabuting tao yan, mabuti ang future mo. Kung masamang tao yan, siguradong masama ang future mo. Amen? Kaya sabihin mo, maganda ang future mo dahil ako ang kaibigan mo. Totoo? Sino nagsasabing maganda ang future niya dahil sa kanyang kaibigan? Palapakan natin si Lord. Amen? Palapakan natin ng malakas si Lord. Tatlong palakpak. Tatlong padya. Amen. Naniniwala ako maganda ang future ninyong lahat. Amen? So, choose your company wisely. Sabi po ng Salmo, chapter 1, verse 1, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama, hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa, hindi siya nakikisama sa mga kumukunsya, at hindi nakikisangkot sa gawang masama. Sabi ng Proverbs, chapter 1, verse 10, aking anak, sakali mang akitin ka ng mga makasalanan, huwag kang papayag, tanggihan mo sila. Huwag kang papayag, tanggihan mo sila. Amen? Pangina na tayo. Ano yung number 1? Number 2? Amen. Choose your company wisely. Tell me who your friends are, and I will tell you your future. Amen? Tandaan niyo po yan. Kaya paglabas niyo dyan mamaya, dapat alam niyo na kung sino yung sasamahan ninyo na magdadala sa inyo sa magandang kinabukasan. Amen? Third, love your family. Sabihin mo, love your family. Mahal niyo ba pamilya niyo? Are you responsible? Nagagawa niyo ba yung inyong mga tungkulin bilang mga anak sa inyong tahanan? Taas nga ang kamay. Taas ang kamay. Taas ang kamay ng mga pasaway na anak. Taas naman ang kamay ng mga mababait na anak. Pagtulog. Amen ba? Sabihin natin, Lord, salamat po dahil mabait na ako ng kaunti ngayon. Amen ba? Okay, palapakan natin si Lord, no? So number 3 is love your family, especially your parents. Sino man mamahal sa kanyang mga nanay, tatay? Amen. So mapalad yung may mga parents pa, alam ko meron dito walang parents. Pero huwag kayong mag-alala,
dahil si Lord ang tunay nating magulang. Na hindi tayo pababayaan kahit kailan. Amen? So, sabi dito, mahalin natin ang ating pamilya. Sa Ephesians chapter 6 verse 1 to 3, sabi dito, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang ninyo ang inyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangakong ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay. Amen? Kapag daw po ginalang natin, minahal natin ang ating mga magulang, anong pangako? Ang Diyos ang nangangako. Hahaba at giginhawa ang inyong buhay. Amen? Sino nagmamahal sa mga nanay nila? Tatay, yung meron pa? Nanay lang. Mahal niyo sila? So kung mahal natin sila, dapat tinutulungan, sinusunod. Amen ba? Especially, nakikinig sa kanila. Sabi niyo nga, nakikinig. Amen? Sino yung mga nakikinig sa kanilang magulang? Sumigaw? Tatlong palakpak? Tatlong padyak? Humihina na yata. Once more. 1, 2, 3. Energy. Halapakan natin si Lord. Pakinggan nito, mga kapatid, na mga kabataan. Sabi ng Ecclesiastes chapter 7, verse 27, igalang mo ang iyong ama ng buong puso. Igalang mo ang iyong ama ng buong puso at huwag mong kalilimutan na maging ang mga naging hirap ng iyong ina nang ikaw ay kanyang isilang. Alalahanin mo kung hindi dahil sa kanila, hindi ka magiging tao. Amen? Sabi